Nakatakda ng isagawa ang one-on-one meeting ni Prime Minister Mark Carney at Philippine President Ferdinand Marcos Jr. sa Vancouver, kung saan inaasahang lalapag po ngayong Miyerkules ng gabi si Marcos mula sa Pilipinas. Nakalatag na rin po ang mga pag-uusapan, gayon din ang pagbisita ni Marcos sa Filipino community sa syudad. Narito ang report. Alas 8:30 ng gabi sa Pilipinas nang umalis si Philippine President Ferdinand Marcos Jr. at kanyang delegasyon patungong Vancouver, Canada. Miyerkules ng hapon sa British Columbia inaasahang lalapag si Marcos para sa isang state visit ng isang Pangulo ng Pilipinas na huling naganap 11 taon na ang nakakaraan. I will have a one-on-one meeting with Prime Minister Carney, followed by an expanded meeting with our selective delegations to specifically pursue these collaborations as both sides look to elevate Philippine-Canada relations. Kabilang sa kanilang pag-uusapan ang suportang ibibigay ng Canada sa sigalot ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea, pagpapalawak ng trade and investment sa Philippine mango, mining, critical minerals, renewable energies at cyber technology. I intend to work with Prime Minister Carney in adapting to shifting global realities, addressing a shared challenge, and building capacities for a future partnership. A key focus is the deepening of trade and investment relations, with the goal of increasing our two-way trade and bringing the Philippines within the investment radar of Canada's economic players. 1949 nang unang pagtibayin ng Canada at Pilipinas ang kanilang alyansa. 77 taon ang nakalipas, nasa 1 milyon na ang mga Pilipino sa Canada na ayon kay Marcos ay lalong nagpalakas sa relasyon ng dalawang bansa. Mayroon pong humigit kumulang na 1 milyong Pilipino na nasa Canada na ngayon. Dito sa Pilipinas, patuloy silang nakikilahok sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at pagpapatatag ng ating demokrasya sa kabila ng ilang taong pagkakawalay sa bayan. I certainly look forward to reconnecting with all of them. Unang nagkita sina Marcos at Prime Minister Mark Carney sa ASEAN Summit sa Malaysia Oktubre noong isang taon. Umabot ng nasa $3.4 billion ang halaga ng trading ng Pilipinas at Canada. Inaasahan ni Carney na magiging maganda ang kanilang pag-uusap ni Marcos sa planong pagtutulungan sa ekonomiya at seguridad ng dalawang bansa. Ayon kay Mabel Elmore, ang Filipino-Canadian Member of Legislative Assembly para sa Vancouver, Kensington, inaasahan niyang maitutulak rin sa usapan ang pagtatayo ng Filipino Cultural Center sa Vancouver. Pero ilang grupo sa Ottawa ang ipinoprotesta ang pagdating ni Marcos dahil sa umano'y palpak na paghawak nito sa ekonomiya ng Pilipinas at mabagal na pagsugpo sa korupsyon sa bansa. We know he's coming at a time where we have been demanding for the corruption, for the corrupt elites in the Philippines to be held accountable, and now we're seeing the ringleader coming into Ottawa. So we're really wanting to raise our voices and say we reject Marcos's visit. Kine-question din ng Ottawa Committee for Human Rights in the Philippines ang umano'y patuloy na paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas sa ilalim ng Marcos government. Not just Marcos Jr., but previous presidencies have gone to the point of accusing a lot of those activists of being enemies of the state, basically, and opening them up for prosecution by the state. I think it's very telling. Like, it was just a few weeks ago that the Marcos government lost a bid for a temporary seat on the UN Security Council to Kyrgyzstan, and part of that was because of the reputation that the Marcos Jr. government has gained internationally because of the human rights situation there. Hanggang sa Sabado, July 4, mananatili si Marcos sa Vancouver kung saan makikipagpulong din siya sa Filipino community at sa ilang mga negosyante para mamuhunan sa Pilipinas.